Hello mga kagandang buhay, this is Source G, your business mentor. Sa gitna ng krisis ngayon natin, na kinakaharap ng buong sandaigdigan, meron pong mga nagpaabot ng tanong sa inyong business mentor. Okay pa bang magnegosyo sa panahon ngayon? Takot silang malugi. Okay pa ba, mga kagandang buhay, na mag-umpisa ng business sa panahon ng krisis? Anong sagot nyo? Sige, sagutin natin yan magkasama. Welcome back to my YouTube channel, mga kagandang buhay. At habang nagkaka-share ang inyong business mentor, pag-usapan natin yung mga fear o takot ng mga nakapag-decide na magnegosyo pero naudlot, mga kagandang buhay, gawa ng medyo may kahirapan ngayon ang paghahanap ng supply. Halimbawa po dito sa ating malikit na bigasan business. So kung i-review po natin, napakabilis ang pagtaas ng bigas ngayon. Kasi una-una, nung mga nakaraang buwan, pinatigil ang importation ng bigas para bigyang daan ang mga local farmers natin na maibenta ng mahal ang kanilang mga ani. So doon pa lang, mga kagandang buhay, nag-umpisang nagmahal ang bigas. Kung dati ang kuha lang namin sa Hasmin Rice ay wala pang 1,000, naging 980, naging 1,000, naging 1,050, naging 1,1, naging 1,2, mga kagandang buhay. At ngayon nga ay naging 1,3 na. So limited ang pag-import natin mga supplier ng mga bigas galing sa iba't ibang bansa. Vietnam, yun talaga yung pangunahin kasi yung Vietnam, meron din kami natanggap na Sakura Rice, yung sabi nila parang fake daw na bigas, yung parang sushi, ginagamit sa sushi po, mga kagandang buhay. Ang benta lang namin noon parang ano lang, 1,180 lang ang benta namin nun. O ngayon, umabot na tayo ng 1,420 yung aking pong wholesale ng Hasmin. Less po sa discount, minsan 1,380, 1,400. Ganun po yung aming disposal ngayon ng bigas. Tapos ang mga local rice naman natin, mga kagandang buhay, bigla rin pong tumaas. Noong nakaraan, ang kuha ko pa lang po ay 980. Ako po yung pumipick up doon sa Gilingan. Tapos naging 1,000 at naging 1,050. At ngayon nga, meron pa ako nakuhang 1,070 at 1,100 na po ngayon. Tapos plus pa po yung gas namin papunta dun sa Gilingan, and then papunta po dito sa store. Umaabot na po yung expenses namin sa 1,150. That's why po nabenta ko po dito sa mga Wilmerd, local white natin at good white, 1,250 na. Kasi 100 pesos po yung ating bracket na pinapatong sa bigas sa retail. Pero sa wholesale po na pag-uusapan, nabibigay pa po namin ng 1,230, pero hindi na yun sumasapat sa pagod namin pag binigay namin ng 1,250 o 1,2 pala. Kailangan 1,250 talaga kasi may mga pasahuran din tayo, may mga regulating expenses din po tayo sa store natin. So, may nag-PM po sa akin kaninang madaling araw, nabasa ko po kaagad, na kung pwede daw po ako makapag-supply sa kanya
ng bigas dahil recommended daw po ako na maging supplier niya dahil sa aking mga vlogs. So, ang location niya po mga kaginambuhay is Madalag, Aklan. And then, siguro pag nagpunta kami doon, balikan ang gas namin, mga 1,500 to 2,000 na. Kasi nga, dumoble na ang crudo natin. Magkano naman crudo namin dito ngayon? Naglalaro na sa 107 to 120. Yun na po ang presyuhan ng crudo dito po sa amin. Iba't iba kasi, bawat gasoline station. Oo, 107 nakapagpagas pa po ako, 115, ganyan. Iwan ko ngayon. Baka 120 na bukas pagising natin. So, balita pang tataas ulit. May second wave na pagtataas ulit. So, ang sabi ko po doon sa nag-PM sa akin, ilan ang volume mo? 40 bags. Sabi ko yung minimum na karga ng aking truck is 200 bags. Sabi niya, madam, nag-uumpisa pa lang ako. Sabi ko, hindi kami babawi sa krudo. Tsaka sa panahon ngayon, mga kaganang buhay, parang wala po akong supply na isusupply sa mga nag-i-inquire po sa akin dahil sa sarili pa lang po naming paninda ay nahihirapan na po ako maghanap ng supply at sobra pong galaw ang presyo ng bigas ngayon. Good thing, mga kaganang buhay, gawa ng 60 yung atin. Gawa ng ano tayo? 2, 3, 4, 5. Gawa ng maagap tayo mga kaganang buhay sa stocks natin at kung sa baga, nakaput up na tayo ng knowledge sa laro dito sa bigas, ay nakapag-order po ako sa last diesel nung nakaraan ng galing Vietnam. Naka-order po ako ng konti na maitabi doon sa butika namin. So, meron kaming pautay-utay ngayon na dinadala dito na Hasmin. Ito po talaga yung apple of the eye ng mga dila ng ating mga customer. Ito po yung panlasa na pumatok sa kanila. Oo. Pag nakita nila yung may Hasmin ka pa, nag-heart po yung kanilang mata. Mawala lang po ang ibang klaseng bigas, wag lang po talaga ang Hasmin. So, ang sagot ko doon, mga kaganang buhay, ganito. Isang tanong din ang sagot ko. Para sa mga gusto mag-umpisa ng business ngayon sa panahon ng crisis. Kaya mo ba na magbigay ng sakripisyo sa bubuksan mong negosyo? Kung kami nga na medyo sanay na dito sa kalakaran ay nagsisipag, kaya mo bang dublihin ang sipag mo? Dahil siyempre wala ka pang supplier. So ang dapat mong gawin, mga kaganang buhay, is maghanap ng supply. So yun ang mahirap talaga ngayon in reality. Kasi doon sa mga balita, mga kaganang buhay sa Luzon, nakita nyo ba yung mga vlogs at mga reels ng mga kapwa natin negosyante? Nagpipila sila mula madaling araw hanggang magbukas yung store. Tapos kunti lang rin yung binibigay sa kanila, very limited. So, maglilikramo pa yung mga customer na bakit ganyan, mataas. Kasi po, mataas na ang kuha doon sa supplier, tsaka malaki ang expenses bago po nadala sa store ang iyong produkto na ibibenta, yung bigas mo na nakuha. So kung meron kang matibay na supplier, mga kaganang buhay, go ka sa negosyo ngayon. Kasi alam mo ba, mas magandang magbenta pag mataas ang demand, kulang ang supply. Go ka, kasi lakas ng loob lang naman ito, mga kaganang buhay. Kailangan mo magsuot ng lakas ng loob at dublihin ang sipag para may maibinta kang bigas. Kasi ngayon walang pili ang mga customer. Dati pinipili nila yung masarap ang lasa, ngayon ang pinipili nila yung patok sa bulsa, yung kaya
sa bulsa mga kagandang buhay. Wala nang pili-pili. Basta may bigas lang na isasaing. So kung ang Aspen ay 1,420 at meron namang 1,320, doon na sila sa 1,320 kasi 25 kilos din yun na bigas. May pambili pa sila ng ulam. Tama yan mga kagandang buhay. Kaya sagot ko sa tanong kung okay pa ba na mag-open ng store ngayon na bigasan sa ganitong crisis. Yes! Yes po, huwag panghinaan ng loob. Kasi bigas ito, shortage tayo. Kailangan lang talagang masipag tayo maghanap ng supply at matapang tayo sa presyuhan mga kagandang buhay. Ilan? 250. Kaya ang kailangan lang talaga 100 pesos papatong nyo kung magkano yung bili nyo. Halimbawa, yun nga sinabi ko kanina. 150 na pati yung expenses dumating dito sa aking store. Patong ka 100, 150 na ang iyong bintahan. Tapos, syempre, dapat nagmamasid ka rin at nagtatanong-tanong dito po sa mga kapitbahay mo. Alam mo yung kapitbahay ko kahapon kung saan siya po yung pinaka malakas dito po sa Katiklan sa bintahan ng bigas. Pumunta siya dito sa akin sa store dito kagabi. Nagmarites siya ng presyo, pero nung nakaraang araw pumunta ako sa pwesto niya. Ako yung nauna na pumunta doon sa pwesto niya. Wala siya doon. Yung bantay lang niya ang nandun. Tapos kilingan ko yung mga presyo ng bigas niya. Naku, ang taas na. Yung Asmin sa akin is 57 per kilo. Tapos sa kanya 59 na. So sabi ko, siya nga ang pinakamura na nagbenta dito ng bigas sa Katiklan. 59 na yung kilo niya ng Asmin. Bakit hindi ako susunod? Para naman kumita din ako kahit papano. Kaya pinalitan ko yung aking karatula. At naging 59 pesos na rin ang aking presyo. Ganun yun mga kagandang buhay. Magmaritisan po tayong mga kapwa negosyante. Oo, tapos nagtanong siya dito sa akin kung magkano na per sako ko. Tinignan niya lahat yung aking mga presyo per klase ng bigas ko. Kasi ako, nilalagay ko na kaagad. Tingnan niyo po yung aking mga kagandang buhay, yung aking mga presyo. Yan natin Ganito po ang aking estelo. Ayan, ito po yung aking local white. 52, 1 to 50. Diyan na kaagad yan para hindi Oh, ikaw na Lot, pakita mo ito. Para hindi ba kayo malito. Oh, ayan si Lot, halika dito, samahan mo ako. Yeah. Tapos ito yung Asmin namin. Oh, 57 na yung akin. Nung nakaraang araw, sinunod ko na. Ano yan sa'yo, Lot? Dinurado. Dinurado. Opo. Oh, magkano lang dati sa atin? 58, no? 58 lang. Tapos, yung gantang sako niya, 150 lang. Oh, ngayon, ito na. Ito, Shining Star namin. 1,380 na. 57 yung kilo natin. Opo. Oh. So, Ito agad yung- maganda. Gantang, tapos yung per half. Oo. Tapos yung mga customer natin, hindi na nagtatanong, dito na lang sila. Patingin. Oh. Alam na nila. Pero Isang yung tingin. ibang nagtitinda ng bigas, walang ganito. Maramot sila na maspay yung nila, yung Takot. presyo nila. Takot sila. Pero tayo walang takot-takot kasi bakit? Kasi yung presyo lang natin ang binabantayan nila, sikat tayo, no? Presyo namin po mga kagandang buhay ang binabantayan nila. Kaya kami nilalagay na kaagad namin dito dahil bahala sila kung mas mura pa yung benta nila sa amin or gagayahin nila. Ganun kami mga kagandang buhay. Kaya ilagay mo na ito doon. Kaya bakit ka mapanghinaan ng loob? Gulang sa mga na-inspire ko sa aking vlogs. Inom muna tayo ng tubig. Ano muna? Commercial. Commercial muna. Aha, nagbibigay sa akin yan ng pera. May exclusivity po ako dito sa iniinom ko. Ang dami kong na-inspire na magnegosyo sa aking mga vlogs, mga kagandang buhay. Kumusta na kayo?
Comment nga kayo dyan. Kamusta na yung mga nakapag-umpisa ng business dahil sa aking mga vlogs? Kamusta na kayo ngayon? Ito lang masasabi ko sa inyo. Dapat lagi tayong palaban. At dapat lagi tayong masipag. At dapat lagi tayong maagap, mga kaganang buhay. Kasi magkaiba po yung masipag sa maagap. Ang masipag, visible po yan. Masipag na masipag na masipag ka. Pero kulang ka sa agap. Nauunahan ka lagi sa supply. Kaya, in combination, masipag tsaka maagap po tayo, di tayo nauubusan ng stocks. Tandaan nyo po yan, mga kagandang buhay. Kaya, matutuwa po ako sa aking mga na-inspire na nakapagnegosyo na ngayon. Kung mag-comment po kayo kung kamusta na kayo ngayon. Umasenso ba yung negosyo ninyo? Marami ba kayong supply ngayon? Baka may matulong ako. Baka may matulong ako dyan, ma-refer sa inyo, sa inyong mga lugar. Kung sino ba yung mga importer talaga na makapag-supply sa inyo, 'di ba? So sa mga nag-aspire ngayon na magbukas ng tindahan, panalangin, sipag, at buo ang loob mo dapat. At saka yung diskarte na gawin mo, magmasid ka sa paligid mo sa mga kapwa negosyante mo. Tsaka pag may nag-deliver sa kanilang ng bigas, kumuha ka ng ng contact number dun sa mga nagde-deliver sa kanila. Yun lang naman ako nag-umpisa dati. Tapos magtanong ka. Kapag ka may contact ka na, pwede ka nang umorder din, 'di ba? Ang dami kong mga customer dati, mga kagandang buhay na direkta na rin sila ngayon na kumukuha sa mga supplier. Yung pinaka-the best talaga, mga kagandang buhay, is mayroon na po akong terms doon. Kung cash to cash sila, ako po ay utang mga kagandang buhay, at sinitsikihan lang po natin ang ating inutang. Kagandang buhay. Pero wag panghinaan ng loob, yan lang talaga ay ilang ulit ko nang nasabi. Ha? Mahirap pa ng supply pero makakakita ka pa rin ng supply. Tandaan mo po, mas magandang magbenta pag mataas ang demand, kulang ang supply, kasi walang arti-arti yung mga mamimili. Oh, market day po ngayon. Konti na lang po yung itlog namin, no? Konti na lang. So, before ko po tapusin ang aking video, mga kagandang buhay, bago po maubos yung aking boses, na mamaos na po tayo sa ating mga vlogs. Dahil nakalimutan ko pong maglagay ng microphone, hindi po na-insert sa aking phone, mahina po yung audio natin ngayon, is, sabi nila kasi, matumal. Oo nga, pinakita ko nga yung market day, matumal talaga. Pero the good news is, pag bigasan business ka, may benta ka. Nakaka-survive pa rin po kami. At yun lang, mga kagandang buhay, ang aking huling habilin sa inyo bago matapos itong ating vlogs, na kung decided ka na talaga na magnegosyo, mag-gain ka muna ng knowledge sa negosyo po na gusto mong pasukan, kagaya nitong bigasan. Challenge po sa ating mga negosyante yung kakulangan ng supply, kung saan tayo kukuha ng ititinda natin. Pero pag may sipag at tiyaga at maagap tayo, ay makakakita tayo, mga kagandang buhay. Huwag mawala ng pag-asa. Manalangin lagi na i-guide tayo, mga kagandang buhay, sa anuman pong mga plano natin sa ating negosyo. Go on lang! Oh, message nyo po ako, ha. Mag-comment po yung mga na-inspire sa akin, at saka natutuwa sa aking mga vlogs. And then, yung mga nakapag-umpisa na ng kanilang bigasan business, kamusta na po kayo dyan? Meron namang mangilan-ngilan na nag-update sa akin, mga kagandang buhay, tungkol po sa kanilang naumpisahang negosyo, at sa akin po sila kumuha ng ideas, sa akin po sila kumuha ng inspirasyon sa mga vlogs ko po.
eh, dito pa rin po tayo. Tiyagaan lang po talaga yung business. Ang importante po na itatawid natin, na iraraos natin mga kagandang buhay, at na i-share sa inyo yung mga kaalaman, na hindi tayo maramot sa kaalaman mga kagandang buhay. Para po sa inyo, na makapag-umpisa din po kayo ng bigasan business, huwag po ninyong pakinggan yung negative side ng buhay. Always, dito po kayo sa positive, mga kagandang buhay. Positive and negative, maganda po ang kahinatnan yan. Kasi, pakinggan natin, i-analyze kung ano yung maitulong sa atin ng negativity. At ipapasok natin yung positivity, mga kagandang buhay, para magbigay sa atin ng tamang desisyon sa bawat natin desisyon na ginagawa.